Huwag kang mag-agency dito sa Poland. Hi guys! So ito muli si Arjen Martinez nagbabalik. So nakabase ako hindi sa Poland. So kamusta po ang bawat OFW sa ang panig ka man ng mundo ngayon? So mabuhay po tayo mga OFW dahil sa sipag natin. Sana bigyan ba tayo ng mas malakas na katawan para sa ating pamilya. So nandito tayo ngayon, pag-uusapan naman natin guys. Huwag kang mag-agency dito sa Poland. Bago ipagpatuloy kung bakit huwag kang mag-agency dito sa Poland, so samahan nyo muna guys ng like and subscribe kung bago pa lang dito sa aking channel. Hit mo lagi yung notification bell button guys para lagi kang updated sa mga bago kong videong gagawin. Ako nga pala si Arjen Martinez, ang nagbibigay ng mahalagang impormasyon about sa Poland. So guys, sa Poland, nung pintong konting recap lang sa mga hindi pa nakakaalam, yung vlog ko nga pala nung nakaraan na about sa salary in Poland. So computation ko yun guys na estimated nakikitain per month. So depende pa rin guys di sa Poland kasi per hour ang labanan. So meron din akong vlog na how much per hour yung salary di sa Poland. So ilalagay ko yung link sa description box kung gusto yung mapanood. Para magka-idea kayo. So minsan share nyo rin kung pagtingin yung informative yung vlog ko. So paki-share na lang para sa mga gustong at nangangarap pumunta ng Poland. So share na rin guys para malaman din nila kung anong buhay dito sa Poland. So ako yung mga binablog ko rito ba guys sa Poland about sa reality ng pamumuhay. So mayroong maliliit talaga ang sahod dito guys. Kasi nga under sila ng agency. So guys, maraming agency dito sa Poland. Yan ang dapat malaman na ng mga kapwa natin dito na nasa Poland. Huwag na huwag kayong mag-agency pagdating nyo ng Poland. Although guys, na wala naman dito talagang direct hire. For example, galing kayo ng third country, galing kayo ng Philippines, ako galing ako ng Philippines, under din ako ng agency. So, nung nagka-pandemic, recap ulit guys sa mga nakaraan kong kwento. Nung nagka-pandemic, yun nga, umalis kami ng agency namin dahil sa nag-close yung hotel at pinapasahod nila kami ng allowance lang 1,000 zloty. So napakaliit ang sahod dito guys sa Poland dati. So halos nagsisi kami at ba't kami pumunta dito sa Poland. So magkano sahod ko? Lagi ko binabanggit to guys para maging inspiration din to sa inyo. 12.50 lang sahod, 12.85 yung sahod namin sa isang 5-star hotel. So nung na-found out namin guys, nung lumabas kami ng hotel, punta kami ng factory, mas malaki na pala ang sahod ng factory. Ang tagal kaming niloloko ng hotel na yon. Magkano sahod sa factory nung time na lumipat ko ng factory? 15.95 na per hour. Tapos yung sa hotel, pinapasahod sa amin 12.85 lang. So kaya guys, minsan dapat explore mo yung sarili mo, hanapin mo yung kapalaran mo. So after dun guys, tapos na yung pandemic, nag-open na ulit yung mga hotel. So napadpad kami dito sa hotel na pinagtatrabahuan ko ngayon. So dito kami nagkaroon ng magandang opportunity guys. So yun nga, tungkol na reveal ko naman yung sahod ko sa inyo. So sabi ko nga sa inyo guys na dapat wag na wag kayong mag-agency pagdating nyo dito sa Poland. Kung may pagkakataon, lumipat ng ibang trabaho, maghanap ng umuba o prace. Yang kontrata ang hanapin nyo, employment contract guys. Kasi once na sa agency kayo guys, magkano lang ang sahod nyo? 24 zloty per hour. So hindi ko minamaliit yun guys, pero saan makakarating yun yung sahod na 24 zloty per hour? So kung palagay mo na 40 hours ang sinahod yung natapos nyo, tapos 21 days, magkano lang? So bahala na kayo mag-compute guys, pero ang sasahurin mo pinakamataas ng 3.7 lang. Kasi hindi ko minamaliit yung sahod ng 3.7 kasi nandiyan ako nang galing. Pero ito payo to guys na once na nandito na kayo sa Poland, wag na wag kayong mag-i-agency pa uli. Sikapin nyo makahanap. May mga post dyan si Pinoy in Poland, may post sa OLX, may post din sa basta maghanap kayo sa Google, meron yan. Pero ang pinadabis sa OLX, mayroong nagpo-post ng trabaho dyan.
mahahanap nyo yung employment contract. Yun guys, yun yung mga payo ko sa inyo guys, kasi nga dito sa Poland, pag under ka ng agency, magsisisi ka talaga guys. Baka tapos iisipin mo, pupunta na lang ako ng Paris, doon malaki ang sahod. Punta na lang ng Finland, ng Germany, doon malaki ang sahod kasi euro. Pero once na makuha mo ang employment contract dito sa Poland, hindi mo na papangarapin pumunta ng Paris o kung saan man panig ng European country. So ako guys, di ko sinasara yung pagkakataon na makapagtrabaho pa sa ibang part ng Europe. Pero guys, sana matapatan nila yung sahod ko. At yung cost of living kasi, minamatch mo yan guys. Hindi mo yan basta-basta na punta, lipad ka doon. Magbabakasyon ka muna. Ibabase mo yung buhay mo doon at buhay mo dati. Mahirap kasi mag-adjust guys. Lalo na yung sahod na madadatan mo doon. Hindi kasi laki ng sahod mo ngayon. So, mag-i-struggle ka ng konti. Pero depende pa rin sa'yo guys sa pamumuhay mo kung paano ka makisabay. Marami namang maliliit din ang sahod pero nabubuhay sila ng maayos sa pagbabudget lang yan guys. So sa ngayon, so wala pa rin naman talaga akong planong umalis ng Poland dahil okay pa naman yung pamumuhay ko rito. Ayos din yung sahod ko. So sa mga nakapanood pala ng video yung nakaraan guys, yung sahod na yon, lalagay ko yung link na description box, pati yung per hour di sa Poland para magkaroon kayo ng idea. Tapos share nyo rin guys yung pag tingin nyo informative yung vlog na ginawa ko, pakishare na lang sa mga kapwa nating OFW na para magkaroon sila ng idea kung paano nga ba ang pamumuhay di sa Poland. So ngayon nga sinasabi ko, ako to na si Arjen Martinez ang patuloy na nagbibigay ng magandang information sa Poland. Yun. Sa yun nga, sa nagtatanong ulit guys na ano nga bang agency o anong maipapayo, may bibigay kong agency, may popromote. Guys, patawad, hindi ko na kayang mag-promote ng agency. At once na bumagsak kasi yan guys, kayo ang mananagot sa tao. Ang hirap ng pinagdaanan namin guys, sa mga nakakaalam, sa mga dati pa namin subscriber dyan, na isang bangungot ang nangyari sa buhay namin dahil nga sa kagustuhan kong tumulong sa mga kapwa ko Pilipino na pumunta ng Poland, matulungan sila na makarating dito. Yung pinagkatiwalaan kong agency, hindi nila pinrasis ng maayos yung mga tao. Maraming agency na nag-o-offer sa akin dati na mas malaki ang, aminin ko, may commission kami dyan. So kasi malaki yung binibigay sa aming commission sa ibang agency. Hamakin mo dati guys, ang ino-offer sa akin 50,000 ang isang taong marirecruit ko sa dating agency na nag-offer sa akin. May ma-recruit lang ako, 50,000 agad bibigay niya sa akin. Hindi ko tinanggap yun guys dahil sa laki ng hinihingi nila sa tao. 300,000 ang hinihingi nila sa tao galing Pilipinas. So hindi ko tinanggap yun dahil nga ang hangarin ko, kaya nga binuo yung channel ko para makatulong sa mga kapwa ko Pilipino, mga OFW, na kung may idea ako, may ibibigay ko sa inyo. So hindi ko tinanggap yung offer na yon dahil nga masyadong malaki. Aanhin ko yung perang yun kung yung kapwa ako Pilipino ay maghihirap din na ang laki ng hihingi nila. Makarating nga sila dito pero ang laki guys. So yun nga guys, nag-open siya ng agency, kilala nyo naman siguro siya. So maliit yung singil niya sa tao kasi gusto niya makatulong, kaya sige, dahil gusto mong makatulong kasi yun din naman ang hangarin ko. Kahit maliit lang ibigay niya sa akin, walang problema. Aminin ko, binigyan kami ng 5,000 nun sa bawat maayos na tao, ma-recruit. So, okay na sa akin yun. Kahit nga dati, pangkapi lang ang unang binigay niya, okay na sa akin yun. Na may natulungan kami, napaalis mo naman, di ba? Nandiyan na sila. Ngayon, maganda na rin ang trabaho nila. So, nung bandang huli, nagkaluko-luko na. So, kami ngayon ang nasadlak sa bangungot. Ngayon nga, tinatakot pa nila si Ma'am RG na wag daw i-manipulate yung mga aspirant. Tinanggal na kami guys tungkol sa doon nga sa pakikipaglaban namin para sa mga nagripan. Sa araw-araw na pag-away doon sa mga nagripan na hindi pa nila nabibigay. So tinanggal kami ng ng dati naming pinaglilingkurang agency. So gusto naman namin kami paglaban guys, wala na akong magagawa at wala rin kami magagawa doon. At sa kahit anong gawin namin, yun na, hindi na nila
ewan ko kung maibabalik pa sana nila. Kasi alam ko naman, ramdam ko yung pinaghirapan nyo guys. Ang hirap kitain ng pera tapos mapupunta lang sa ganon. So, kaya ngayon guys, pasensya na at wala na talaga akong maibigay, maipromote na agency. Takot na ako guys kasi halos hindi kami makamubo ng araw na yon. Dahil yun nga, pagsisisi ko na bakit hindi ko tinanggap na yun na lang na ngayon, yung agency na nag-offer nung una, na hanggang ngayon namamayagpag sila at marami silang napapaalis guys. Pero itong pinagkatiwalaan natin na yun nga, dahil sa kagustuhan niya raw na makatulong, maliit lang ang hinihingi niya sa tao pero hindi niya pala napaalis. Yun nga guys, kaya katulad ng sinasabi ko ngayon, bago umaksyon, so dapat pag-isipan. Yun ang mabalik na tayo sa topic guys kasi lumalalim na yung ano ko, yung damdamin ko. So move on guys. So ito na nga tayo sa buhay sa Pulan. So yan, katulad na nakikita nyo, dito ako sa veranda. Napaka-alwa ng buhay dito sa Pulan, tahimik, wala akong marites sa kalsada unlike sa Pilipinas. So kaya kung mabibigyan ako ng pagkakataong tumira dito forever, for life, dito na ako titira sa Pulan kasi dito mayroon yung maganda yung medical na hindi ka magdi-delivery bago ka madala sa hospital, pipila ka muna. Pag wala kang pound down, hindi ka muna gagamutin. Hindi tulad dito, pag napasok mo sa hospital, automatic, gamutin ka na nila. Priority nila yung kaligtasan ng tao dito. So, sana ganun, no? Sana all. Panoorin nyo rin guys yung mga gala namin. Maganda rin yung mga view yung pinakikita namin. So, para ma-inspire nyo rin yung sarili nyo na pumunta rito sa Pulan. Dahil makita nyo yung mga pinakita kong magagandang tanawin guys, at saka malinis na kapaligiran dito sa Pulan. Hindi yung pagising mo ng umaga guys, medyo maaluan yung makita mo sa kalsada, tahimik, walang basura. Yun pa lang guys, sa pagpasok mo malaking freshness na ng utak mo yun pagdating mo sa trabaho mo. So unlike sa pagpulalabas ka, ang daming basura kang makita, ang daming magulo sa paligid mo, so nakakadagdag pagod yun. Kaya nga sabi ko, ang Pulan pa rin sa akin ang pinaka-the best na para sa mga OFW na magtatrabaho rito. Maganda ng sahod, maliit pa ang cost of living, maganda ang pamumuhay. So wala ka nang hahanapin, Pulan pa rin, libre ang bahay. Yung may uuwian ka na walang maniningil sa yung kakatok, oy, bayad nyo ngayon dyan. Gago! Dahil din sa Pulan ay libre po ang accommodation. So kaya dapat bago umaksyon, pag-isipan. Ito nga pala si Arjen Martinez ang nagsasabi ng if you want to be a successful, living a simple life is a key. Salamat guys sa panonood at salamat sa pagsama sa aking chikahan ngayong araw na ito. So kita-kita tayo ulit sa sunod na video na gagawin ko. Maka next time mag-live tayo, chika mini tayo.